Pag-usapan natin yung overload pay. Ano? Kasi yung mga principal ay, di ba, merong parang may isang representative no na sinusulong yung yung overtime pay ng mga school head. Oo. Kaya lang comment ko dyan, meron na yung mga guro niyan overload pay. Pag in-apply naman nila, hindi naman din nabibigay ng division office. Ang binibigay sa kanila ay service credit, leave service credit, kasi ang sasabihin ng division office ay ng mga division office ay walang budget, no? Kaya leave service credit. Kaya bagay, maunawaan mo naman sa dami ng school na probably yung mga guro mag-a-apply ng overload pay. Tsaka madaming justification na talagang overload ka. Kaya yung mga guro talagang hindi rin nakakapag-apply ng overload pay kasi nga ang daming justification para maka-avail ka ng overload pay. Tsaka ngayon yung mga principal iniiwasan na rin na lalo dito sa NCR, alam ko iniiwasan yung magkaroon ng overload yung ating mga teachers, no? Hindi ko lang alam sa provinces kung meron silang overload. Kasi ang sinasabi nating overload, yung excess ng 6 hours teaching. Kapag excess ka ng 6 hours teaching, yun ang overload. Kaya lang, alam ko wala pang nakapag-claim. May batas na yan yung overload pay ng mga guro. May batas na yan. Pero alam ko wala ni isa nakapag-claim na guro. Kahit dito sa NCR, malalaki na yung mga budget. Hindi ko lang alam kung may nakapag-claim yan. Bagay, dito naman sa NCR, wala namang mga pagkakaunawa ko dahil maraming guro dito, no? Kaya walang nakakapag na-avail ng, walang nag-a-apply ng overload pay, no? Pero kung sakali man, sa pagkakaunawa ko ay sinasabi din ng division office na walang fund to finance. Kasi depende yan Ang nakalagay kasi doon, depende yan sa availability ng fund. Yan ang mahirap Kaya yung hindi ko sa ina-underestimate yung batas para sa school head. Natutuwa ako na merong ganyan para sa mga school head. Kaya lang baka katulad din kasi niyan ng kasi meron na sa guro ng katutunguhan niyan depende depende doon sa sa availability ng fund. Pero kung magkakaroon yan ng separate fund from the GAA, no? Na talagang intended lang para doon sa overload pay ng mga principal, maganda yan. Pero kung kukunin yan doon sa existing mga fund na, sa excess fund lang ng division office, sa mga savings lang ng division office, hindi rin magiging tawag dito, effective yung batas. Kasi subject pa rin sa availability ng fund. Ganun. So, yan yung thoughts natin dyan, sa overload pay. Kasi meron na yung mga guro, kaya lang, hindi naman nila na-avail. Kasi, need pa ng mga, ng mga proof. Complicated. Sa principal naman, di ba may sinusulong na batas. Okay sana yan kung magkakaroon ng fund talaga na intended para sa overload pay ng mga principal from the GAA. Pero kung hindi magkakaroon ng ganon, ibabase lang din sa availability ng funds ng division office, wala din. Kasi ngayon sa teachers nga, hindi nga, di ba? Hindi naman din na-avail ng mga guro. Di ba? Ayun ang comment natin dyan. Maganda sana yan, magkaroon ng separate fund from the GAA na itong fund na to exclusive ito para sa mga overload pay ng mga school head.
So kung didepende yan sa availability ng pan, wala din. Wala din yung batas na sinusulong, no?